may interesting decision yung Supreme Court sa isang labor case na decidean ito February 2026 tungkol to sa sa mga empleyado ng Lopez Sugar Corporation, so LSC, based ito sa Negros, no? Ang dispute nila medyo matagal na, 1995 pa, no? Una, nag-file sila ng labor case dito hanggang sa nanalo ang mga empleyado ng LSC, illegal dismissal, so nagkaroon sila ng award dito. So, in-implement the labor arbiter dito yung award, 2.5 million. Ang mga complainants dito, ang ngalanan nating Perin et al. Na marami kasi sila. So, nung in-implement ni labor arbiter ang decision, nag-sign din sila ng satisfaction of judgment agreement. No? And interestingly, importante to sa discussion natin kasi nakalagay dito sa kanilang satisfaction of judgment. Nire-release na nila yung LSC from all actions or claims arising from their employment. So parang lahatan na, yun ang ibig sabihin. Tandaan natin yan kasi crucial yan sa pag-conclude natin ng ating discussion mamaya. Tapos sinabi rin dito na si Sherin et al. Yung mga complainant later on, pumunta to sa SSS. Sabi nila, makiklaim na rin kami ng SSS contribution, no? Para dun sa illegal dismissal period nila. So, kung tinanggal sila halimbawa October 1995, natapos ang kaso November 2005. So, syempre dahil nagkasuhan sila, hindi na rin naman sila pumapasok dun sa trabaho nila. Illegal dismissal ang hatol. So, parang ang point nila dito, ang argument nila, na mula daw October 1995 hanggang sa November 2005 na napanalunan nila yung kaso, considered sila na employed ng kumpanya kasi illegal ang dismissal. Being so, ang ibig nila sabihin dito na dapat mayroong SSS contribution din kasi considered na employed pa rin sila sa panahon na yan. You know, so si Perin et al. Mga complainant, sabi nila para ma-adjust ang kanilang retirement benefits kasi para makorek yung nabungi, parang ganon. Siyempre si LSC umayaw, no? Hindi siya pumayag. Kaya sabi ng SSS, iangat nyo na lang ang kaso sa Social Security Commission, SSC. No? Kasi ganyan ang mangyayari kapag hindi kayo nagkasundo dun sa branch ng SSS, i-elevate yung kaso sa SSC. So ano bang ruling ng SSC dito? Sabi nung SSC, dapat bayaran ni LSC yung premium contribution na hinihingi. Na unremitted contributions plus yung penalties na monthly penalties na 3%. So imagine yung principal amount lang dito na pinag-uusapan 248,000. Tapos ang penalty niya 1.3 million. So pagkatapos ng decision ng SEC, umapil si kumpanya sa Court of Appeals. Yung nga lang kinatigan ng Court of Appeals yung SSC dito, SSC ruling. So, kaya umabot ang LSC sa pag-file ng petition for review at certiorari sa Supreme Court. And ano ngayon ang naging decision ng Supreme Court dito at ano ang arguments ng LSC at counter-arguments naman ng mga empleyado. So, dito sabi ni LSC, yung argument niya na ang issue daw ay may kinalaman sa determination ng back wages. Kasi parang sinasabi daw ng mga empleyado, di ba nga sabi ninyo na dapat may premium contribution kayo sa panahon na tanggal kayo sa trabaho. Yung tawag ninyo doon, yung period covered ng back wages. O di issue ng back wages yan. So dahil issue ng back wages dyan, dapat hindi kayo lumapit sa
SSS or sa SSC. Dapat inilapit niyo yan kasama sa kaso ninyo sa labor arbiter under Article 217 ng Labor Code ng panahon na yun. Ano? Sabi ng Supreme Court, mali yung LSC dyan kasi ang Social Security Commission merong exclusive jurisdiction sa Section 5A ng RA 8282. That time, ito kasi yung SSS law na applicable sa kanila ng panahon na yon. Nung nag-file sila, yung SSC has mandated yan to resolve disputes involving SSS coverage, etc. Basta may kinalaman sa SSS. So, hindi naman pinaparecompute ng petition nila dito sa SSS yung back wages. Pero, ang ginagawa nila, pinapa-enforce nila yung kanilang karapatan sa batas na kailangan magkaroon ng SSS contribution doon sa panahon na sila ay illegally dismissed from service. So sabi din ng LSC, o di ba nga, ang kaso na yan, hindi na dapat pwedeng isampa yung pag-claim ng SSS contribution dahil nag-set in na yung tinatawag na res judicata. Kaya ang res judicata, ano ba yun? Sabi dito, ito yung res judicata, ito yung prinsipyo sa batas na kapag ang kaso na desisyon na, wala ka nang dapat uungkatin pa dyan. Tapos na yan. Parang gano'n ang sinasabi ng LSC dito. So ano ba yung kaso dito na nadesisyonan na? Yung labor case. Di ba nanalo na nga si Naterin ng 2.5 million dito sa labor case. So sabi ng abogado dito ng LSC, huwag nyo nang ungkatin yan, huwag na kayong magganap pa ng mga SSS contribution kasi panalo na kayo sa labor arbiter. Di ba na-desisyon na nga yan na sa labor case, panalo na. Ano pang ano ninyo? Kasi dahil sarado na yung kaso, govern na yan ng res judicata principle. Tama ba si LSC dito? Tapos sabi pa ni LSC dito, in fact, nag-sign na kayo ng satisfaction of judgment. Yung sinabi ko sa inyo kanina na naalalahanin ninyo, yung satisfaction of judgment. So, ano ang naging ruling ng Supreme Court dito? Sabi ng Supreme Court, walang application ng res judicata dyan or yung barred by prior judgment principle or doctrine. Kasi sabi ng Supreme Court, yung res judicata, required dyan na merong identity of subject matter. Marami kasing requirements yan. Isa sa mga requirements yan, yung subject matter. So, ang tanong dito, parehas ba ang subject matter na pinag-uusapan doon sa labor case dito sa petition nila for Social Security contribution? Ang sabi ng Supreme Court, hindi parehas. Kasi sabi ng Supreme Court, ang subject matter doon sa labor case ay kung illegally dismissed ba itong mga empleyado, sina Perin at saka yung mga kasamahan niya. Sabi niya ganon. Dito naman sa SSS case naman, ang pinag-uusapan dito yung subject matter, nag-comply ba ang LSC sa SSS contribution remittance? No? So magkaiba ang subject matter. So, sabi kasi ng res judicata principle, hindi mo na pwedeng i-file ang kaso kapag may identity of parties, identity of causes of action, parehas din ang subject matter. Ito hindi. Magkaiba ang subject matter dito. Subject matter sa labor case, illegal dismissal. Subject matter dito sa SSC petition, statutory contribution sa SSS. So magkaiba ang subject matter. Hindi mag-a-apply ang res judicata. Sabi naman dito ngayon ni LSC, sabi ng lawyer niya, ganun pa man, hindi na pwedeng mag-claim kasi nag-waiver na kayo, di ba? Sabi niyo lahat ng claim hindi nyo nahahabulin ng kumpanya dito, nakalagay doon sa waiver. So, ano sabi ng Supreme Court dito? Sabi ng Supreme Court, itong mga waiver na yan, yung mga quit claim na yan, strictly scrutinized yan, binabasa talaga yan. Kasi marami dyan yung tinatawag na boilerplate. Parang form lang siya, no? Boilerplate document. So, sabi ng Supreme Court, yung mga ganyan klaseng documents cannot be construed to waive statutory benefits. Talagang basahin dapat kung ano talaga nakalagay. Intended ba talaga nila na i-waive yan? So take note na sina Perin dito, yung mga nagrereklamo, nag-execute sila ng release solely to acknowledge yung kanilang pagtanggap ng back wages. Kasi nga nung nanalo na sila sa labor case, di ba 2.5 million silang lahat ang bayad sa kanila. So para bayaran sila, kaliwaan, pinag-execute sila dyan ng satisfaction of judgment document. So, ang sabi ng Supreme Court dito, ang purpose ng document na yon
para sabihin na bayad na kayo ng mga back wages na may kinalaman dun sa labor case. Pero hindi nakalagay dyan na wini-waive na nila yung kanilang SSS contributions pertaining to the period na sila ay illegally dismissed from service. So, sabi pa ng Supreme Court, may duty to remit contributions kasi ang employer, no? Tapos, pati dun sa separation. Kasi sabi nung lawyer ng LSC dito, sabi niya, di ba nga, ang obligasyon ng isang employer para mag-remit ng SSS contribution ay natatapos yan kapag separated na sila from service. Sabi niya, di ba hindi naman nakalagay dyan sa SSS law na dapat ang separation ay legal. So, hindi dinidistinguish kung legal or illegal ang separation. Still, hindi pa rin entitled sa SSS contribution kapag wala ng relasyon, pag wala ng employment. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Ang sabi ng Supreme Court, sa ilalim ng Article 294 ng Labor Code, no? Tapos, sinite pa ng Supreme Court dito yung Escario versus NLRC, no? Sabi dito na ang illegally dismissed employee daw, parang hindi yan umalis sa kanyang trabaho, di ba? Ito, October 2005 up to October 1995 up to November 2005, di ba? So parang hindi daw umalis sa trabaho yan, yung mga empleyado na yan. Kasi ang employer-employee relationship, parang nagtutuloy-tuloy daw yan, no? Kapag ang finding sa labor case ay illegal dismissal. So parang hindi rin sila tinanggal. So kung considered sila na parang pumapasok pa rin mula October 1995 to November 2005, yung period na yan, dapat bayaran pa rin sila ng kanilang Social Security contribution. So yan ang decision ng Supreme Court dito sa kaso ng LSC, Lopez Sugar Corporation versus Perin. So guys, kung meron kayong mga questions, clarification dito sa diniscuss natin, baka dito rin pumupunta ang kaso ninyo, let me know. Doon man naman sa mga may mga iba pang concerns or other facts of the case, drop me a comment para magawa natin ng video. Thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.